So, welcome sa Random Diaries. Diaries, mga episode na to, pag-uusapan natin kung worth it pa ba kunin ang PSRT degree dito sa Pilipinas. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Like, from your opinion, ano yung naiisip mo kung papagpatuloy mo? Sa tingin mo, mapapagpatuloy mo ko? Magandang tanong yan kasi ngayong first year tayo, kailangan nating malaman kung worth it pa ba yung kung anong meron tayo ngayon, kung worth it pa ba yung pagpatuloy, kung di ba tayo magsasayang ng pera natin. I think worth it pa rin siya kasi since yung RadTech, bago siya mostly sa ibang schools, like sa MCU, bago siya. I think worth naman na explore yung facilities or yung i-offer na opportunities ng program na yun. Since bago pa nga lang siya, not everyone has experienced it pa to its fullest siguro, and feeling ko worth it pa siya ipagpatuloy or itapos since ayun nga, mukhang meron naman siyang welcoming opportunities and Worth it pa rin naman. Kasi, hindi lang naman sa Pinas yung pwede mo makuha opportunities eh. Marami rin sa ibang bansa. Saka, yung state natin ngayon sa Pilipinas, diba? Mababa lang ang sahod. So, kaya ito yung natin, yung chance natin para makapag-explore pa sa ibang bansa. Pero ito yung tanong para malinawan ang lahat. Since nandito tayo sa Pilipinas, tas mga BSRT tayo na nag-aaral sa Pilipinas, para sa akin, sa tingin ko, hindi na rin talaga worth it na magtagal sa Pilipinas kung ang goals mo sa buhay ay yung pang mataas, yung halimbawa pang matagalan, tapos yung gusto mong iahon ang pamilya mo sa kahirapan. Tapos kasi, aminin natin na ang trabahong ito is noble profession. Pero kasi knowing yung salary pay dito sa Pilipinas, I think around 15 to 23 base salary, diba? Depende pa kung private or public ang pasukan. Kasi, at na may hazardous pay pa tayo. diba? Hindi rin mataas yung naging difference mo. Kahit na dapat talaga mataas yung salary ng RadTech kasi sa medical profession tayo nagtatrabaho eh. Diba? Tapos kung isipin nyo rin, diba? Kung nagtatrabaho na tayo sa hospital, ang hospital kasi palagi dito is puro stress, tapos patient related yung ayun na yung pressure, diba? Tapos kung iisipin mo yung pay salary mo mababa, tapos yung trabahong ginagawa mo mabigat, parang hindi na rin, diba? Napapaisip ka na lang kung papagpatuloy mo pang. Pero lang pa rin, positive pa rin tayo kasi sabihin natin 4 to 5 years pa tayo bago tayo graduate, diba? So malay natin after kung kailan na tayo graduate, malay natin maging graduate dito sa Pinas, mas pa rin sa akin. Kaya positive lang tayo pa rin. Pwede. Diba? Worth na i-take yung RadTech. Yes, because RadTech kasi unang-una alam naman natin na hindi siya ganun ka-recognize sa bansa natin. Hindi sapat yung mga like books, hindi mo siya mahanap everywhere. Unlike nursing, di ba? Parang siguro it's time na para makilala siya sa bansa natin. We all know naman na necessity talaga siya. Parang SOP siya dahil hindi makakilos sa mga healthcare providers natin kung walang imaging. Yeah, sure, sobrang gusto kong mag-aral ulit kasi may mga modalities na ngayon, mga bago modalities na mga breakthroughs about sa RadTech kasi
continuous learning yan eh. Kaya gusto ko mag-aral ulit kasi gusto ko pa malaman yung mga bagong kaalaman about everything about RadTech. Yun, sabi ko nga earlier, continuous learning siya, 'di ba? So, kung hihinto tayo para matuto, paano natin ma-develop? Paano natin ma-enhance? 'Di ba? Paano natin mapapaghusay yung field natin kung mag-i-stop tayo? Kung iisipin yung current situation natin, financial crisis natin yung sa bansa, parang napakahirap na talaga bumuhay ng pamilya sa sweldo ng RadTech. Aminin natin. Kaya marami talagang nagpupush to go abroad, work abroad. About salary and workload, yun na nga. Pero kasi, wala naman trabaho kasi na madali eh. Minsan nga, kahit nakaupo ka lang, pero yung utak mo, di ba, ginagamit mo, di ba, nakakapagod din. So, tingin ko, okay naman yung salary, pero, yun nga, hindi kaya. Hindi kaya sa crisis na meron tayong ngayon sa bansa. About job satisfaction of being one, I think, kung mahal mo ginagawa mo, you will feel satisfied. And syempre, kung nasa puso mo ginagawa mo talaga, may determination ka. I think, yes. Yung stress, hindi talaga mawalain kahit saan. Kasama na sa buhay yan. And then, kung paano mo i-handle yung stress mo sa mga workloads mo, sa mga patients, sa mga nakakasalamuha mo araw-araw, sa lahat. Lalo pa ngayon, merong mga issues na yung ibang work ng RadTech is nagagawa na ng iba ng nursing, ng medtech, diba? So, kailangan talaga natin ng matuto at mapag-igi yung kung ano yun sa atin, and ma-develop pa natin yun, and mapaghusay pa natin yun. I think unti-unti tataas yung tingin nila sa RadTech, tataas yung, alam mo yun, yung recognition nila sa mga RadTech dito sa bansa natin. Kasi story from our late professor, si Sir Barsaga, yun, kwento niya is sa ibang bansa is mataas ang tingin sa mga RadTech because dahil nga sa workload niya, marami siyang pwede siya maging engineer, yun nga, sabi ko, engineer, nursing, ganyan. Kumbaga, isa siya sa mga tinitingala na mga healthcare provider sa sa field natin yun. Kaya sana kung may sapat na pondo para mapalawak yung studies, yung pag-aaral, mabigyan ng pansin yung pag-aaral sa field natin. Sana merong ganun. Para yung mga incoming na mga students na mag-aaral sa program na to is mas maging privilege. Mas privilege sila na magkaroon ng mga knowledge na kailangan natin para ma-uplift yung craft natin. Kaya kung may chance lang talaga gusto kong mag-aral ulit. Gusto kong mag-enroll ulit. Gusto kong ma-refresh. Yan, ma-refresh. Share ko lang, nagkwento yung professor namin dati. And sabi niya, marami siyang mga students na nasa ibang bansa na, mostly nasa London, nasa Europe, yun nga. And then, they ask kung anong gusto niyang gift, pasalubong, ganyan. Sabi niya, ayaw niya ng chocolates and everything, fancy things, anything. Just book. Yun, libro lang. Kasi we're lack of books sa program natin. Kaya, naalala ko yun. Kaya, ganun kahalaga kasi ang RadTech. Ganun ka-recognize ang RadTech sa ibang bansa.
Kaya ganun kalaki ang rate nila, ang sweldo nila. Based lang sa professor namin, ganun kalaki ang sweldo na compare talaga sa nursing. So, sabi namin, bakit ganun? Napaka-unfair kasi mismo dito sa bansa natin. Ay, ganun yung situation natin. Talagang mas nalinawan kami kung papagpatuloy namin yung BSRT. Tuloy nga, mas nalinawan kami, lalo na ako. Parang feeling ko, mas naiintindihan ko na yung work ng RT natin, kung saan tayo belong, saan yung standing natin sa Pilipinas. And I agree with you both. So yeah. I think Pero dun sa mga sinabi ng ating rad, like, yung decision nyo nung una, ganun pa rin ba or may nabago? okay. I think may nagbago sa perspective ko sa program, pero still, I'm willing to see naman, since magkakaiba naman ng experience kada tao, and just because ganun yung kanya, doesn't mean ganun din yung sa akin. So, I think, despite the interview na sinabi, willing pa rin ako to see kung paano yung path ng program for me, kung how it would work out sa buhay. Actually, sa mga nalaman ko sa interview mo, actually, mas lalo akong ginanahan. Mas lalo akong naging interesado sa pagpatuloy ng course na. Pero kung ako, ipapagpatuloy ko pa rin. Kasi ang rason din naman, habang nag-aaral ako, is nakita ko yung kung gaano kagandang ang trabaho na to. Dahil natutulungan natin ang mga pasyente na gumaling at makita masaya sila. Ngayon, nagtatapos na ang aming podcast video at Ako si Bon Carlo Aronia. Carl Benedict Max. ako si Marcus Delphine. Nagawa mga yata, Jewel Farr. At yan na po ang